Ayan, magandang gabi po sa ating lahat at welcome po ulit sa ating weekly United Prayer po dito po sa Rema. Nung nakaraang araw po, actually kahapon, ay sinelebrate po natin yung February 15. Ayan, ito po ay yung araw ng sweldo para po sa mga nagtatrabaho. Pero sa atin po mga Kristiyano ay everyday naman tayong binibigyan ng sahod ng Lord. Amen. At nung nakaraan-raan, ayan, February 13 or February 14, ito po yung tinatawag natin na araw ng mga puso. Ayan. At araw sa atin po mga Kristiyano ay araw-araw po ay araw ng pagmamahal. Dahil po si Jesus mismo ay siyang nagmahal sa atin. Amen. Ang ganda po nung topic po natin ngayong linggo ito. Amen. Na nagumpisa po kay Pastora Giselle, which is ito po yung sabi po ay take for believers. Amen. Pag sinabi po ba nating take, normally pag sinabi natin take, ang lagi nating or most common na nakukuha natin is yung take is to get. Yan, kunin. Amen. Amen. Pero gaya nga po ng sabi ni Pastora Almira at Pastora Giselle, which is it's your choice if you would like to take it and get hold of it, if you would like to receive it. Amen. Yung definition po na nahanap ko, ang sabi po niya doon, is to lay hold of. Ibig sabihin, panghahawakan. Amen. So ito po yung take for believers, o yung panghahawakan natin mga believers. Amen. Unang-una po, ang sabi po ni Pastor Giselle, sabi po doon ay take the yoke of Christ. Amen. Babasahin ko po ulit yung pong sa Matthew 11 chapter 11 verse 28. Ang sabi po niya dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen. At sabi po niya sa 29, sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. Ayun po, ang ganda ng mga definition ng sabi nga po dito. Sa English po actually, take the yoke of Christ. Amen. Kasi ito yung, unang-una, yung definition po kasi ng tinatawag po nating yoke, mga kapatid, ay it is something na sa Tagalog po ay pamatok. May other term po sa Tagalog, ang sabi po ay pamatok. Amen. Wala po sa root word na batok, which is tayo pong mga tao, ay yung nilalagay po mismo sa ating balikat, sa ating bato, upang pasanin ang isang bagay na kailangan nating hilahin o buhatin. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon dito, kunin niyo yung pamatok ko kasi magaan ito. Ito ay magaan at bibigyan kayo ng kapahingahan. Kung iisipin po natin, no, how come, Kuya Joe, na pag pinasan natin yung pamatok, hindi ba parang yan yung sa nagtitinda ng tako na binabalikat yung mabigat na timba? Amen? Or ayan ba yung sa kagaya ng mga nasa nag-aararo na kung saan ay hila-hila yung napakabigat na powder, sabi, o yung pambungkal. Amen? Pero alam nyo, kung isa-search po kasi natin kung ano po ba ang ibig sabihin ng yoke, ano po ba ang pinaka definition po ay yoke is a wooden type of tool na kung saan it is being placed to the animals, or ibig sabihin to a group of animals na sabay-sabay nilang bubuhatin yun para sabay-sabay silang uusay. At alam nyo, ang sabi ng Panginoong Hesus dito, kunin nyo yung sa akin. It makes sense, mga kapatid, no? Kasi bakit? Bakit magaan yung ang pamatok o yung yoke na galing kay Jesus? Kasi mga kapatid, sabi niya dito, unang-una, ang yoke ay isang bagay na binubuhat ng hindi lamang isa. Amen. Alam nyo, dinesign po yun para buhatin ng isa, dalawa, tatlo, apat. Kaya nga po, kung makikita natin yung mga sample pictures po no, amen, nakikita po natin na halos magkakahilera. At alam niyo po ba, isang trivia, mga kapatid, na yung usually, yung yoke na binubuo ng mga humihilang mga individual or mga hayop, mga kapatid, yung pong nasa unahan,
Siya po yung pinakamatalino, siya yung pinakamabait, at siya yung pinakamasunurin. At kaya nga ng sinabi ko kanina mga kapatid, yoke is something to be used with someone else or with other person. Ganon din ang Panginoon Jesus mga kapatid. Pasanin nyo ang pamatok ko. Kasi bakit mga kapatid? Unang-una, ang pamatok ni Jesus ay hindi lamang siya ang may buhay. Kasama niya ang Ama. Amen. At given na sa Kanya galing, yung tinatawag na yoke mga kapatid, siya yung nasa unahan. Kasi siya yung naglilid sa atin. At sa grupo ng mga bumubuhat mga kapatid, tayo yung bumubuo ng katawan na kung saan si Jesus mismo ang mangunguna sa atin. That's why, ang sabi niya, pasanin niyo ito. Dahil hanggat ako ang nasa harapan, hanggat ako yung nasa unahan, hanggat ang Panginoong Diyos ang siyang kasama natin na naglilid, mabibigyan kayo ng kapahingahan. Amen. And it's just so happen na sabi nga din nila Pastor Giselle, Pastora Almira mga kapatid ay it's by choice. Amen. Pero isang bagay kasi na pinapakita ng Panginoong Hesus dito mga kapatid ay yung kaibahan ng kanyang pamatok sa mga pamatok na. Kasi bakit? Yung sa kanyang mga kapatid ay gumaan, magaan. Dahil sa pamamagitan ng Diyos Ama. And sad to say, most of the time, even tayong mga believers, mga kapatid, ay kumbaga, nahihirapan tayo sa ating pamatok. Kasi bakit? Yung pamatok natin ay tayo lamang ang bumubuhat. Na supposedly, ang sabi ng Panginoong Hesus, pasanin mo itong sa akin, hindi ka nag-iisa. Amen. At alam niyo po sa number 2, sabi po ni Pastor Almira doon, sa Lucas, sabi po niya, take your cross daily. Amen. Sabi po niya sa Lucas chapter 9 verse 23, babasahin ko po. Pagkatapos, sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Sa English version po, ang sabi po dito, deny yourself. Deny ourselves. At ang sabi nga po ni Pastora Almira, in reference to the cross, ito po yung burden. Ito po yung trabaho, or ito po yung ministry na iniatang sa atin ng Panginoon. Pero ang sabi po niya dito, if you would like to follow me, sabi niya, you must deny yourself. Amen. Alam niyo po ba, even the believers, sad to say mga kapatid, bakit nahihirapan sa napasanin yung ating kanya-kanyang cross? Kasi mga kapatid, nakakalimutan nating i-deny yung sarili natin. I-deny ayaw nating kalimutan kung ano yung estado natin sa buhay. Ayaw nating kalimutan yung mga bagay na supposedly ay hindi natin dinadala sa ministry. Come to think about it mga kapatid, nung si Jesus, pinasan niya yung cross. Kung iisipin natin, He is entitled. Kaya niyang pagalingin ang sarili niya. Kaya niyang palakasin ang sarili niya. Kaya niyang sabihin, bakit ako naghihirap dito? Bakit ako nagbubuhat? Pwede namang asan yung mga disciple ko, pwede naman sila ang bumuhat. Pero bakit He denied all the access, all the privileges, at binuhat ang kanyang sariling krus? That's because, gaya nga ng sabi niya dito mga kapatid sa Lucas, if we would like to follow God, if we would like to follow Jesus, we must deny ourselves. At ganun din ang Panginoong Jesus. Dininay niya kapag kanyang pagiging Diyos that time to fulfill His ministry para ma-complete yung kanyang trabaho. Nabuhatin ang kanyang krus, mamatay sa krus at i-deliver yung salvation. And sad to say mga kapatid, no? Kaya nga ng nangyayari,
lahat ng karamihan ng mga Kristiyano, karamihan ng mga believers, mga kapatid, they do minister, yes. Share ko lang po may actually ang ganda po ng minsan nakakapagkwentuhan ka po talaga sa mga kapwa Kristiyano. At alam niyo po yung yoke na bit-bit ninyo ay pareho. Kumbaga nagkakaisa kayo ng adhikain, bumubuhat kayo ng same load sa Panginoon. Alam niyo, ang sabi po, ang share niyo po is karamihan po ng mga Kristiyano ay yes, nagmi-ministry. Pero alam niyo po, nawawala na yung burden. Nagmi-ministry na lang to say or to just imply na nandun kami, nakatayo kami, pero nawawala yung burden sa pag-ministry. Ibig sabihin, kahit na pumalpak yan, kahit na hindi yan maganda, ang importante nandun nakatayo. Kasi yun lang naman, kailangan may makita. Alam niyo po ba ang isang bagay na share kung bakit ito nangyayari ito, mga kapatid? Kasi nawawala yung burden ng pag-pray. Nawawala yung kumbaga pagnanais natin na spiritually na lumago tayo sa pamagitan ng panalangin. And sad to say, mga kapatid, na yes, tumatayo, yes, nagmi-ministry, pero hindi na umuusap. Kasi bakit? Kaya nga po nang share sa amin ay hindi na po, nawawalan na po ng burden. Yung cross na binibitbit po niya, alam mo, yung gaya po ng kwento ni Pastor Almir ay puro reklamo. Yung panghuling character doon sa mga nagbuhat ng cross na ginawang tulay. Yung panghuling character na kung saan puro siya reklamo na pinutol niya yung kanyang cross para mapadaan. Actually, ganun po ang nangyayari sa karamihan. Amen. Yes, binuhat niya. Kasi part ng ministry. Just to see us na nandun. Kasunod natin na bumubuhat ng cross. Pero alam niyo yun, dahil sa nawawala na yung burden, yung gusto na natin ang nasusunod. Kasi Lord, mabigat. Hindi ko kaya. Babawasan ko na lang. Lord, kasi sa bahay namin, hindi naman ako nagbubuhat ng mabigat. Bakit sa ministry, pagbubuhatin mo ako ng mabigat? Imagine, mga kapatid, ang Panginoong Jesus, dininay yung kanyang eligibility, dininay yung kanyang status. Sino ba siya? Para ma-fulfill yung kanyang ministry. Samantalang karamihan sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, nakakalimutan. Yes, nagmi-ministry, pero ang takbo ng isip natin, sa bahay namin, hindi naman ako naghuhugas ng pinggan. Bakit ako maghuhugas ng pinggan sa church? Sa bahay namin, hindi ako nagwawalis. Pero bakit pagwawalisin ako ng kalat sa church? Bawat gawain, mga kapatid, bawat krus na iniatang sa atin, in comparison sa mga gawain sa simbahan na kahit gaano po yan kaliit. Kung yan ang ministry na inaatang sa atin, kung yan ang krus na ipinasan sa atin, we must deny ourselves. O teka, hindi ko gawain yan, hindi ko ginagawa yan. Bakit ako magpupunas ng upuan? Dapat nandun ako sa harapan. Dapat ako tumutugtog. Dapat ako nagtuturo. Alam mo, ito yung bagay na nakakalimutan, mga kapatid. Sabi niya dito, if you want to follow me, you must deny yourself. We must deny ourselves. If we want to carry our own cross. Kuya Joe, ibig sabihin ba nito, kailangan din ba namin na gaya ni Jesus, na sobra talagang dumugo na Hindi, mga kapatid, alalahanin natin, may kanya-kanya po tayong cross, may kanya-kanya tayong ministry. Maliit man yan, maliit. Ang pino-point out po ng Panginoon dito ay deny yourself to fulfill the ministry and to carry out the cross. At kagaya ni Jesus na halos maubusan na ng dugo, bumubukas na yung likuran, hindi niya in-access yung kanyang eligibility.
yung kanyang kakayahan, yung kanyang status. Kasi bakit? Mas importante sa kanya na ma-fulfill yung kalooban ng Panginoon. At sana tayo din mga kapatid, tayo mga Kristiyano, na alam niyo yun, if we carry our cross, and deny ourselves. Kung sakali man na bumubuhat tayo ng 100 kilo, mga kapatid, 100 kilong 100 kilong bigatin or labahin sa bahay. Hindi natin pwedeng sabihin na pagdating sa church, 150, hindi ko kaya yan. Sa bahay namin, ganito lang. Remember mga kapatid, we must deny ourselves. Kahit maliit yan, i-fulfill natin yung ministry. I-fulfill natin yung krus na bubuhatin natin para sa kagagalak ng Panginoon. Dahil sabi niya dito, ulitin ko mga kapatid, if you want to follow me, you must deny yourself. Sa continuation po, ano po kay Pastora Tina. Magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. Ayan, welcome po sa ating United Prayer. Tunay nga na napakaganda ng shinare ng ating mga kapastoran itong nakaraang araw. Amen po. Gaya nga po ng shinare kanina ni Kuya Joe, yung number 1 po, no? Kailangan po dalhin natin yung ating mga pamatok. Dalhin natin yung pamatok ni Jesus. At yun nga po, isa sa mga bagay na na-research namin, no? Yung pamatok po, it is something na wooden tool na nilalagay po sa mga mostly po na ginagamit ito ay sa mga hayop na nagdadala ng mga mabibigat na pasanin. Amen po. And gaya ng nabanggit ni Kuya Joe, yung yoke po pala na yun ay hindi lang po yun binubuhat ng iisa. Ito po ay binubuhat ng group of animals. Amen po, na kung saan po mga kapatid, yung yoke na yon, iyon po yung pinaka nag-i-intact. Iyon po yung nag-i-intact sa mga, for example po is ox, iyon po yung nag-i-intact sa maraming ox para mabuhat nila yung bigatin. Amen po. And ang sabi ni Jesus, buhatin niyo ang aking pamatok. Amen po. Ngayon, according po sa na-research namin, yung mga hayop po na nilalagay sa unahan ay yung mga masunurin, matalino, at maamo. Ngayon po, kung si Jesus, sinasabi niya sa atin na buhatin mo ang pamatok ko, ibig sabihin, it has ownership, saying the Lord that this is mine. Ngayon, meaning to say, if that yoke is to the Lord, ibig sabihin po, siya ang nangunguna. Kaya nga po ang sabi ng Diyos, kapag kapamatok niya ang binuhat natin, hindi ka mabibigatan, sapagkat hindi ka tinawag ng Diyos na bumuhat ng mag-isa sa ministry. Meron kang makakasama, meron kang makakatuang. Amen po? Kaya nga po mga kapatid, alam niyo po ang sabi rin po ni Peter, ang kanyang paalala sa atin, do not equally yoke with unbelievers. Ibig sabihin mga kapatid, huwag kang makikisama doon sa mga tao, hindi kayo parehas ng bigatin. Amen po. Napagdiskusyonan nga po namin ni Kuya Joe, no? Ang ox daw po, hindi mo pwedeng itabi sa, let's say, horse or sa kabayo. Kasi magkaiba sila ng lakas. Magkaiba sila ng ability. Amen? Kaya tayo pong mga Kristiyano, supposedly, tayo po ay nakikisama sa kapwa nating Kristiyano na iisa ng layunin upang ang bigatin ay mabuhat po natin. At mas gagaan po iyan kung tayo pong mga Kristiyano ay sama-samang bumubuhat. Amen po. And kung mapapansin po natin mga kapatid, si Jesus po ay hindi nangangaral sa dadalawa, sa tatatlo, sa aapat na tao. Always po siyang nagmi-minister. Always po siya nag-share sa thousands of people. Thousands of people. It's because, ulitin ko po, ang pamatok po na to ay hindi lang po dinisign sa iisa.
Ito po ay dinesign na buhatin. Ito po ay dinesign na mag-intact sa maraming Kristiyano. Amen po? Kaya nga po, hindi po natin pwedeng sabihin sa number 2, deny ourselves. Hindi natin pwedeng sabihin na, oh, malago yan dahil sa akin. Oh, dahil sa akin, kaya siya ganito. Oh, dahil sa akin, kaya siya ganyan. No. Uulitin ko po, ang pamatok na binubuhat natin ay kay Jesus. Hindi sa atin at hindi kanino man. Amen po. Kaya nga po si Paul, amen po, nung time na nagkakagulo na po, no, sa simbahan. Kasi bakit si Apollo tsaka yung ibang mga disipulo, nag-aangkin na sila. Kanino to? Kanino yan? Amen po. Pero sabi ni Pablo, maaaring iba ang nagtanim. Iba ang nag-ani. Ngunit, ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Amen po. We must deny ourselves. Alam niyo po mga kapatid, tayo po mga Kristiyano ay hindi po tayo tinawag ng Diyos na gumanap sa ministeryo upang maging famous. Tayo po ay dinesign ng Diyos gumanap sa ministeryo upang maging effective. Kapag tayo po ay isang epektibong Kristiyano, kapag tayo po ay isang epektibong tagasunod ni Jesus, mga kapatid, kahit pinakamaliit na ministry ang mapunta sa iyo, ngunit pinagbubuti at binubuhusan mo ng puso, binubuhusan mo ng buong kalakasan mo, binigay mo sa Diyos ang kalakasan mo, ang talento mo, kahit iyan pa ang pinakamaliit na gawain sa simbahan. Mga kapatid, ang sabi ng Diyos, sabi po niya, sino mang nagpapakababa, siyang itinataas. It's not about saying sorry pag nagkamali tayo. It's about being effective with the smallest ministry that we have. Amen po. At alam niyo po, ang sarap po ng sinasabi ng Diyos na itong pamatok na ito ay magaan. Sapagkat, uulitin ko po, ang pamatok na yun ay sa Diyos. At kung ito po ay sa Diyos, siya po ang bumubuhat nito. Amen po. At nire-remind tayo ni Lord sa number 3 sa tinuro ni Pastora Edra. Amen po. Na huwag tayong mag-alala. Amen po. Sabi niya po sa number 3, no? Take no thought about life, or for the number 4 po noon is about something that supports your life, like food, shelter, amen, clothing, amen po. Alam niyo po mga kapatid, ang ganda po ng tinuro ni Pastora Edra, dinetail niya po yung bawat pangamba ng mga tao, dinetail niya po kung paano ito ma-overcome. Amen po. Pero i-share ko po sa inyo mga kapatid yung isa sa mga brief definition po, no? Alam niyo po, sabi niya nga po rito, no? When it comes sa take no thought about life. Alam niyo po yung meaning ng thought, no? Yung isipin. Amen po. Sa ibang term po is anxiety. Amen po, na nabanggit din naman po ni Pastora Edra. Alam niyo po, minsan we define anxiety of something, worry about tomorrow. Amen po. Pero alam niyo po, digging deeper, the meaning of anxiety, it's not about worrying about tomorrow. It is something worrying, having no control of tomorrow. Kaya ka nag-aalala, it's because alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya kontrolin ang araw ng bukas. Kaya ka nag-alala dahil hindi mo control kung bukas pa ba ay may kakainin pa ba tayo o wala na. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala. Amen po? Dahil He will provide all our needs according to His riches. Hindi to according sa gusto mo, hindi to according sa utang mo, hindi to according sa pangangailangan mo. It is according to His riches. Kung ang Diyos ay napakayaman, ibig sabihin mga kapatid, limitless kung siya ay magbigay ng blessing. Amen po? Sabi niyo po rito mga kapatid, kung ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, amen po, ang Diyos din ang magsusupply ng lahat ng kailangan natin sa buhay. Amen po. At tinuturo sa atin ng Diyos na isipin natin mga kapatid ang higit na mahalaga kesa sa mga bagay na inaalala natin. Amen po. Inaalala natin yung ating kakainin, dadamitin, amen po. Pero hindi natin naisip, what if hindi tayo nagkaroon ng buhay, wala tayong katawan, ano kaya ang ating dadamitan at ano ang ating pakakainin? Amen po.
Sabi niya po rito mga kapatid, para mawala yung anxiety natin sa buhay, we must know our purpose. We must know why God created us. Why God called us for ministry. Dahil kapag alam mo kung paano ka tinawag ng Diyos, kapag alam mo kung bakit ka tinawag ng Diyos, at alam mo na ang Diyos ang tumawag sa'yo, hindi ka kailanman mag-aalala. Amen po. Napakadaling isipin na huwag mag-alala mga kapatid. Pero alam niyo po, trust in the Lord with all your heart, with all your soul, and do not lean on your own understanding. Amen po. That's the secret of having trusting the Lord. Kasi the more tayo na nagwo-worry, the more po tayong nababawasan ng faith. Alam niyo po nagagawa ng worry or anxiety? Sabi niya po rito, it is paralyzing and draining someone's spiritual. Amen po. Dinidrain niya, pinaparalyze niya. It feels like pagod ka na, wala ka pang ginagawa. Amen po. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Diyos, mga kapatid, na huwag nating alalahanin yung mga bagay na yon, sapagkat bago pa man tayo ipinanganak, ay inihanda niya na ang mga bagay na yan. Amen po. At last po mga kapatid, no, sabi po ni Pastor Larry po yung number 5 and number 6, take the communion. And number 6, take the whole armor. Amen po. Yung communion po mga kapatid, amen po, ginagawa natin to para iaalalahanin, amen po, alalahanin yung suffering ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. It is remembering the suffering, remembering the reason why the Lord Jesus Christ died on the cross. Alam niyo po, one word of describing communion, it is something sharing. Amen po. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag ikaw ay nagkukumunyon, tayo ay nagkukumunyon, it reminds us that we are the co-sharer of God's suffering on the cross. Amen po. Tayo ay co-sharer. Tayo ay, yung tagapagmana, kahati sa mga paghihirap ni Jesus. Bakit natin kailangan alalahanin ang suffering ni Jesus? Para malaman mo at malaman ko na si Jesus ay nasugatan para tayo ay gumaling. Na si Jesus ay namatay sa krus para tayo ay iligtas sa kasalanan. Na si Jesus ay naghirap para tayo ay yumaman. Sabi nga po sa kanta, amen po, let the weak say, I am strong. Amen po, let the poor say, I am rich. Kasi bakit? Sa pagtetake natin ng komunyon, we remember the covenant of the Lord with us. Na sinasabi ng Diyos, sundin mo lang ang lahat ng mga bagay na ito, pagpapalain kita. At doon natin maaalala, mga kapatid, na hindi pala natin dapat tanggapin ang sakit, hindi natin dapat tanggapin ang anumang kahirapan, sapagkat ang ating co-sharer ay nagtagumpay na. At ang sabi ng Diyos, alalahanin mo yun. Alalahanin natin yun sa pamamagitan ng pagkukumunyon. Amen po. Sa pamamagitan ng pag-alala sa mga bagay na ginawa ni Jesus upang tayo ay magtagumpay. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy natin, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Isuot natin ang baluti, full armor of God, upang sa ganun mga kapatid, maprotektahan yung mga bagay na tinuturo sa atin ng Diyos. Alam niyo po, kung mababasa po natin no, sa Ephesians chapter 6 verse 13, yung armor of God, wala siyang armor sa likod. Amen po, meron na pong breastplate pero wala sa likod. Kasi ang isang Kristiyanong tumatalikod, panigurado, mamamatay. Sapagkat dinisign tayo ng Diyos na laging pasulong. Dinisign tayo ng Diyos na laging paabante. No turning back. Amen po mga kapatid. Kaya ngayon po, sa mga oras na to, ating alalahanin na tayo ay co-sharer ni Lord. Na may binigay sa atin si Lord na isang ministeryo na bubuhatin natin sabay-sabay. Nabubuhatin natin na magkakasama. Na ating itataguyod dito sa lupa na may isang layunin, na may isang goal, na may isang objectives. Iyon
ay ang isulong ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya mga kapatid, iset po natin ang ating mga puso habang tayo po ay umaawit sa Panginoon. Taas natin ang ating mga kamay at purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Aawitan ka namin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Dakila ka, O God. Hawak kabutihan. Hallelujah. Hawang kabutihan ang nais mo. Ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Muli ba? Hawang kabutihan ang nais mo. Ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay mapagkailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na pumaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapagkailanman. Sige. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na bumaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapagkailanman. Diyos na kabutihan, Diyos ang kabutihan mo ay mapagkailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na bumaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapagkailanman.
Kaya maawitan ka namin, Panginoon, Diyos ang kabutihan. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na kumaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na kumaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na kumaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na mamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah, Lord. Salamat, O Diyos. Tunay nga, Lord, na tapat ka, Panginoon, sa iyong mga pangako, O God. Salamat, Lord, sa opportunity na to, Diyos, na muli, Panginoon, kami ay nakadulog sa iyo, Panginoon, sa pananalangin, Ama. Salamat, Holy Spirit, sa pagsama. Salamat, Ama, sa pangungusap, O Diyos. Lord, patuloy namin tinataas at pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang bansang Pilipinas, O God, sa pangunguna, Panginoon, ng aming Pangulong Marcos, O Diyos. Tunay nga, Lord, na pangunahan mo, Panginoon, ang bawat decision makings, Panginoon, sa paggawa, Panginoon, ng mga batas na ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Lord, magpadala ka ng mga manggagawa mo, Panginoon, na siyang, Lord, na mag-share, Panginoon, ng magandang balita, Panginoon, sa pinakamataas at pinakamababang sangay, Panginoon, ng gobyerno, O Diyos. Ama, tunay nga, Lord, na ikaw, Panginoon, yung nagluklok, Panginoon, sa mga taong iyan. O Lord, ikaw din, Panginoon, yung makikialam, Panginoon, sa mga desisyon na yan, Panginoon. Lord, bigyan mo sila ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. Tunay nga, Lord, yung sinabi mo sa iyong salita na kung ang bayan mo, Panginoon, ay manunumbalik sa iyo, O Diyos, ay patuloy mo, Panginoon, naggagamuting, Panginoon, ang anuman, Panginoon, ang naging problema at naging sugat, Panginoon, na aming lipunan. Lord, gayon din, Panginoon, ang kabuuan ng Rima Evangelistic Church International, Panginoon,
sa pangunguna, Panginoon, ng aming mahal na senior pastor na si Pastor Boy, Panginoon. Lord, patuloy namin, Panginoon, na pinagkakatiwala, Panginoon, ang aming senior pastor, Panginoon. Lord, ibigay mo yung design ng kanyang puso, Panginoon. Lord, pakaingatan mo, Panginoon, ang kanyang kalusugan, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng vision, Panginoon, na nais mo mangyari, Panginoon, sa simbahan mo, Panginoon, dito sa Rima Evangelistic Church International. Lord, binabalutan namin ng banal na dugo ni Jesus ang anumang pag-aari, Panginoon, na simbahan mo, O Lord, hanggang sa financial, Panginoon, Lord, sa mga board members, Panginoon, sa mga elders, sa mga pastors, Panginoon, sa mga workers, sa mga elders ng bawat simbahan, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, yung patuloy ng manguna, Panginoon. Tunay nga, Lord, na balutan mo, Panginoon, ng presensya mo ang bawat simbahan, Panginoon, na aming itatayo, Panginoon. Presensya mo lang, Panginoon, yung patuloy na maranasan, Panginoon, sa bawat simbahan, Panginoon, ng Rima Evangelistic Church International. Salamat, Panginoon, sa isang libong simbahan na binibigay mo sa amin. Tunay nga, Lord, na ang pamatok na ito ay sa'yo. Kaya naman, O Diyos, ito ay magaan para sa amin sapagkat ngayon pa lang, Panginoon, tinutugon mo na ang bawat panalangin namin. Salamat, O Diyos, maging Lord, yung amin nalalapit na camping, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, nag-e-expect kami ng malakas sa pagkilos mo. Nag-e-expect kami, Panginoon, na yung anointing of healing, Panginoon, tunay nga, Lord, kiniklaim na namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord, sa campsite, Panginoon. Salamat, Lord, sa pambayad, Panginoon. Salamat, Lord, sa camping ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, ngayon pa lang, O Diyos, kumikilos ka na, inuutusan namin ang libo-libong mong anghel na paikutan, palibutan, Panginoon, ang campsite na napili mo. Ngayon pa lang, O Diyos, kausapin mo na ang bawat taong nakakausapin upang, Lord, maganap ang kalooban mo. Maganap, Panginoon, ang gawain na ito sapagkat ito ay sa'yo. Kaya naman, Lord, pinagkakatiwala namin sa'yo, O Diyos. Maging, Lord, sa bawat anniversaries, ng bawat outreaches, Panginoon, tunay nga, Lord, na pagsama mo at pangungusap mo, Panginoon, sa mga kapatiran namin sa bawat lugar na iyan, O Diyos, ang patuloy mo iparanas sa amin, Panginoon. Lord, ingatan mo, Panginoon, ang aming senior pastor sa kanyang pagbiyahe, Panginoon, sa pagpunta sa mga outreaches, at ikaw, Panginoon, yung patuloy na manguna. Salamat, Ama, sa pagbibigay mo sa amin ng pusong mapagkumbaba, ng teachable heart, Panginoon, at sa puso na handang pakinggan, Panginoon, anumang sasabihin mo, at sundin, Panginoon, ang lahat ng mga plano mo sa buhay namin. Salamat, salamat, Ama. Ikaw lang aming pupurihin, dadakilain at sasambahin sa pangalan ni